Loan success. The withdrawal operation is successful. Your loan will be credited to your account as soon as possible. So wala pang isang minuto guys, ay nag-notify na po ang aking Maya account. Hi guys! Magandang araw po. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay ibabagi ko po sa inyo ang aking pag-reloan dito sa PXT na kahit nawala na po yung luma kong cellphone number naka-registered dito. Sa mga nakapanood po ng una at pangalawa kong review vlogs dito sa PXT, nakapag-loan po ako ng 2 beses dito noon. Bago nawala yung cellphone ko na nakasalpak doon ang SIM. Kaya di na po ako nakapag-loan sa pangatlong beses. Matagal na po yung last loan ko dito guys. March 15 pa po yun, 2025, this year lang po. So November na ngayon, mag 9 months na po ang nakalipas. So kahapon ng hating gabi, sinubukan ko pong mag-apply ulit. Kung matrace po ba ng kanilang system ang aking information, kahit ibang cellphone number ang gagamitin ko. So ito po ang buong nangyari guys. Be right back, mag-i-intro lang ako. So ayan po guys, dahil in-uninstall ko na po ito noon, hinanap ko ulit dito sa Play Store kung andito pa ba ang PXT. At ito po siya guys, available pa po siya sa Play Store. At ang PXT Lending Investor Incorporated pa rin ang may-ari nito. So nung hinanap ko po ito sa listahan ng mga registered loan app sa SEC o Security Exchange Commission, ay rehistrado pa rin po ito guys. So nung in-install ko na ito at in-open, ay ganun pa rin po ang sasalubong sa atin ng kanilang permission statement na kailangan po nating i-agree. Pinindot ko muna itong may maliit na box para malagyan ng check para sa kanilang privacy policy, and then pag-click ko nitong agree, at ito po ang sumalubong sa aking dashboard. Maximum loan amount na 50,000 pesos. Pag pindot ko nitong apply now, ay hiningi na po nila ang aking active mobile number. At dahil tulad ng sinabi ko na wala na po yung SIM na naka-register dito, ay sinubukan ko po itong lagyan ng bago kong mobile number. And then pinindot itong send para masindan po ng verification code. At pagkatapos kung nilagay dito ang verification code na sinend nila, ay pinindot ko na itong login. And then pinindot itong while using the app. And then pindot itong allow. At binalik po ako dito sa dashboard. And then pinindot ko naman ulit itong apply now. And then click allow. And click allow pa rin. So kailangan pa lang i-enable ang ating usage permissions. Pinindot ko na itong confirm para mapunta po ako sa phone settings. And then hinanap ko dito ang PXT. And then pinindot ko ito. At sa pagpindot ko guys, ito po ang result. Kailangan i-turn on po natin itong permission usage access. And then balik po tayo doon sa dashboard. Pinindot ko ulit itong apply now. So kailangan mag-fill up ulit ako ng form. So wala pong nagbago sa mga basic information na hinihingi nila guys. Usage of loan, education background, marital status, number of children, residence address, at kailangan pang i-detalye ang buong address, residential ownership, at sa contact information ay ganun pa din po ang hihingi nila, ang ating email address, Facebook or Messenger username. Pero optional lang ito guys, Viber phone number at backup phone number. So mga optional po itong tatlo guys. At sa next page guys ay ganun pa din ang hinihingi nilang job information. Tulad po ng ating industry category, company name, ang ating working experience, ang ating payday 1, ang ating payday 2, ang ating monthly income, company address, at kailangan pang i-detalye ang ating company address. Sa next page ay ang ating emergency contacts. So ganun pa din po ang hinihingi nila, 5 contact person. At kailangan mga contact person na ilagay natin ay mga contact info ng ating father, ating mother, sister or brother, colleagues, mga friends, pwede rin ating mga kapitbahay, ating mga supervisor, manager. At pagkatapos kung na-fill upan ito guys, pagpindot ko nitong continue, ay lumabas na po yung face recognition ko guys.
Ito po yung selfie ko dati nung nag-apply pa lang ako dito sa PXT. Na-trace po nila ang aking info guys. So di na po ako kailangan pang mag-selfie ngayon. At na-trace din po ng kanilang system ang aking valid ID na sinubmit. At nakalagay na po dito sa baba yung mga detalye na nakasulat sa aking valid ID. Pero kailangan pa rin picturean ang aking ID ngayon. At pagkatapos kong pinicturean ang aking driver's license ID, pag pindot ko nitong continue dito sa baba, ay ito na kaagad ang result, submitted successfully. Your loan application has been submitted. Keep your phone on. We with your loan application is under review and you can withdraw your money after approval. At pagbalik ko sa dashboard guys, ito na po ang nakalagay. Under review pa po siya. Please wait patiently. The approval result will be given within 12 hours at the latest. So nag-expect po ako nito guys na after 12 hours pa po ang result. Late na kasi ng gabi po ako nag-apply nito. Hindi pa umabot ng 5 minutes guys. Ito na po ang result. Ito na po ang nakalagay sa aking dashboard. Ang maaari ko raw hiramin ay mula 1,000 pesos hanggang 8,000 pesos. So tinaasan pa rin ng PXT ang credit limit ko. Kahit matagal na yung second time loan ko dito sa kanila. 7,000 po yung inoffer sa akin first loan ko pa lang dito. Sa second loan ko guys ay binabaan po ng 4,000 pesos na lang po. At ngayon naging 8,000 pesos na naman. Linakihan po ng PXT loan guys. Pero dalawang term lang po ang pagpipilian ko. 30 days at 45 days lang po. Yung second loan ko kasi dito guys ay hanggang 60 days po kasi ang pagpipilian kong term. So ngayon uutangin ko ito lahat guys, itong 8,000 pesos. And then ang pipiliin kong term ay itong 45 days. 1 month and 15 days po yan. So sinubukan ko pa rin itong withdraw. Kung ibibigay po ba sa akin ni PXT itong 8,000 pesos. So pag-click ko nitong withdrawal guys, ay dinala na po ako dito sa kanilang loan details. Ito na po ang kanilang repayment plan guys. So re-reviewin po natin ito kung may nabago po ba ngayon. So ito na po yung pinili kong loan amount, 8,000 pesos. At ang pinili kong loan term, 45 days. So meron pa rin silang service fee guys. At ang service fee sa 8K na utangin ko ay 1,198 pesos. At ito na po ang aking repayment schedule. So tatlong term ko po ito babayaran at 15 days ang per term. So wala pong nabago dito guys, 15 days pa rin. Ang per term tulad pa rin yung dati. At ang mababayaran ko every 15 days ay 2,809 pesos. At ang principal amount po nito guys per term ay 2,667 pesos. Plus ang interest na 142 pesos per term. Kaya nagiging 2,809 pesos po ang mababayaran natin per term. Dito sa PXT guys, mas malaki pa po ang service fee kaysa sa interest. Kung kukumputin po natin itong interest, 142 per term times 3, ang equal po niyan ay 426 pesos lang po. So yan lang po ang interest guys sa 8,000 pesos na utangin ko. Samantalang ang service fee ay 1,198 pesos po talaga. At ibabawas po ito guys sa ating ni-loan. At ang matatanggap na lang natin sa 8,000 pesos na utangin natin ay 6,802 pesos na lang po. So okay lang po ito guys, ikumpara natin sa mga naglalabasang mga ula ngayon. Bumawi din naman sa interest, napakaliit po. So bago ko po itutuloy ito guys, papalitan ko muna ang aking withdrawal method. Kung saan ko gusto i-transfer ang aking pera na utangin dito. GCash po kasi ang ginamit ko dati. Kung gusto po nating palitan ang ating withdrawal method, i-click lang natin ito. At kapag bank account po ang ipapalit natin, i-click lang natin itong bank card. At ito po yung mga bangko na pwede nating pagtransferan ng ating pera na utangin dito guys. Mga abbreviation lang po ito ng pangalan ng bangko guys. So halimbawa itong BPI ang pipiliin ko, i-click lang natin ito. And then ilagay po natin ang ating BPI account number at i-retype po natin dito sa baba. And then ilagay po natin ang ating cellphone number. So halimbawa lang po yan guys. Ang ipapalit ko sa aking GCash account guys ay ang aking Maya account. So dito po ako sa e-wallet. Ito po ang mga e-wallet na pwede nating pagtransferan ng ating pera na utangin dito. GrabPay, GCash at Maya lang po. At ang Maya ang ipapalit ko. And then ilagay po natin yung Maya account number natin dito sa baba. At pagkatapos nating mailagay ay i-retype po natin. And then click po natin itong confirm.
At ayan po, dalawang e-wallet account na po ang nakalink dito sa aking PXT. So itong Maya ang pipiliin ko. And then binalik po ako dito sa loan details. Susubukan ko pong ituloy ito guys kung i-disburse ba ng PXT kahit hating gabi na po ako nag-apply. So i-click ko muna itong may maliit na box para malagyan ng check to prove na nag-agree po tayo sa kanilang loan agreement. At kapag nalagyan na ng check, i-click na natin itong withdraw money. And then mag-pop up ito guys, confirm loan information. So mag-send po ng 6-digit verification code ang PXT sa ating mobile number na ka-registered. At pagkatapos nating malagyan ay i-click na natin itong confirm. And then nag-pop up ito, loan success. The withdrawal operation is successful. Your loan will be credited to your account as soon as possible. So wala pang isang minuto guys, ay nag-notify na po ang aking Maya account. Ito po yun guys, may na-receive na raw akong tumataginting na 6,802 pesos. So anytime pala ang disbursement dito sa PXT guys. Kahit anong oras tayong mag-apply, once ma-approve po tayo ay i-disburse po nila talaga yung pera na inutang natin. To say is to believe. Ito po yung oras na nag-apply ako guys. 12 midnight at pagsapit po talaga yan sa araw ng linggo, November 16, 2025. So nung tiningnan ko na ang aking Maya account, ay nandito na po yung 6,802, pumasok na po. So yun lang po guys. So that's all for today guys. Paki-like na lang po sa video ito at paki-share na rin sa iba. At huwag kalimutang i-click ang subscribe button sa mga bagong pasok pa lang po sa aking channel at paki-hit yung notification bell para updated po kayo sa tuwing may bago na naman akong i-upload na mga review sa aking channel. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat na po yung mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys. Maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga reviews. God bless us all. Bye!